Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po dito sa inyong paboritong programa. Hi Kuya E, good evening. Borzi ulit ito para magbahagi ng aking nakaraan na sana ay makapulutan ng aral sa buhay ng iyong mga tagapakinig. Kahit na ako ay sinabihang marami daw pa sakali, ay patuloy pa rin akong magpapadala ng storya ng aking mga nakaraan hanggang meron akong maalala sa aking balintataw. Kung maraming pasakali ang pagkakadinig mo lagtawan mo na lang dahil hindi ako naglalahad para sa kaligayahan o ikakasaya mo. Istorya ito ng buhay ko kaya isusulat ko sa paraang gusto ko na hindi masisita ang YouTube ni Kuya E. Marami talaga pasakali dahil marami talaga akong napagdaanan at naranasan sa buhay. Tsaka hindi madaling magsulat o mag-type gamit ang cellphone kaya walang pakialaman. Hindi ka naman hihingalin sa pasakali ko Mag-send ka rin ng storya mo ayon sa paraang gusto mo. Naku Kuya E, hirap magpakabait sa kagaya kong sutil at naging palaban dahil sa mga pananakit at pang-aabusong naranasan ko nung paslit at kabataan ko. Walang kasiguraduhang ang buhay natin dito sa mundo kaya huwag magpaka-aburido. Tama. Kuya E, may nabasa rin akong comment na hindi na daw siya interesado sa akin dahil pinakikialaman ko raw si Christian. Guys, that's too impossible. Una, magkalayo kami ni Christian. Nasa Pinas ako, nasa abroad siya. Pangalawa, magna cum laude siya nung mag-graduate. Ako, simpleng average student lang na singkolar, commonly known as scholar. Medyo naguluhan si Kuya E that time he was reading it. Yan po talaga tawag sa aming estudyante ng PUP. Oo nga. Naguluhan nga ako doon, no? Pero sa totoo lang, gusto ko talaga mag-aral talaga dati sa PUP kaya lang hindi ako pinayagan kasi malayo daw yung lugar namin. Pangatlo, hindi kami magkakilala ni Christian. Istorya ko nga daw, maraming pasakali. Papakialaman ko pa buhay ng may buhay. Ayaw ko po ng pinakikialaman ako kaya ni sa hinagap hindi sumagi sa isip pakialaman ang buhay ng ibang tao. Siguradong mas lamang kami ni Christian ng kagapuhan kaya pinag-iinitan. Bawasan kasi ang pagkain ng chichirya, canned goods at ng mga pinirito. Try nyo kumain ng organic fruits at vegetables saka mga may sabaw para gumanda ang pananaw nyo sa buhay. Siguro din kulang sa kalinga at pag-aaruga ng mga magulang kaya puro kapintasan ang pinapansin. Kayo ba mga perpekto? Tama. Kuya E, I'm hoping na okay ang pakiramdam at sitwasyon mo sa oras na binabasa mo ito. Katuwa yung bilis ng reply mo sa comments ko a while ago. Doon nga pala sa part 31 ng Christian's KSA Diary, I felt nervous sa sinabi na ang buhay natin ay nakatadhana. Am I destined to be raped? Pero siguro ay hindi. Lahat nakatadhana, depende yun sa effort na ginagawa natin. Although I believe that whatever happens to us have their respective meanings and reasons. Pareho nga pala kami ni Christian na kahit may natatanging L sa katawan, ay ayaw sa may asawa. May naranasan akong makulit na may asawa na pero sige pa rin ang pagpapahiwatig sa akin. Sabi ko sa kanya, may asawa siya at yun ay may mas madulas na lagusan kaya doon na lang siya. Dahil hanggang paglantak lang ako ng paps. Sinabi niya na wala na raw sila at hiwalay na kaya okay lang daw na lantakan ko ang paps niya. Isang achievement daw sa mga lalaki sa amin ang malantakan ko ang paps nila. Oo Kuya E, yun ang sinasabi ng mga straight married guys sa amin. Parang isang trophy sa kanila ang malantakan ko ang ganilang paps. Parang ewan yung mga yun. Ano meron ng bibig ko at gustong gusto na magpalantak sa akin. Pinagbigyan ko yung mga nangungulit na married guy na yun. Pero ang ogag, hindi pala totoong hiwalay. And apparently nung paglabas ko sa place ng pinaglantakan ko sa kanya, siya namang pagdating ng asawa niya para sunduin dahil inuman ang paalam niya. Tado yung mga ganong hindi makontento sa natural na lagusan ng babae o keps. Kaya yun, mga sumunod na nagpapahiwatig sa akin ng mga married guys ay big no na. Ayaw ko ng gulo at maging dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa.
So thankful ako sa iyo Kuya E kasi binabasa mo mga kwento namin kahit na pinagbabantaan kang ire-report itong program mo. Kuya E, sorry sa kokote elaborations ko ha. Sa'yo nga pala, sobra akong kampante. Doon sa suggestion mo na isend ko sa KMJS yung kakaibang story ko, medyo reluctant ako pero itry ko. Sige. Total, nahaba na lang din yung intro sinasabi nga nila, 'di ba? Ako din recently parang ewan ko, parang kasi parang hindi ko alam, parang akong tinatamad. Katulad ng sinabi mo. Yung sinabi mo na yung nagbabanta ng mga mag-report, parang naiisip ko tuloy nga dun yung sinasabi nila, parang if ever naman na ma-report yung ko, siguro time na talaga ako na magpahinga, no? Kasi parang hindi ko alam, parang ang hirap talagang i-please, no, ng lahat, no. Unang-una parang may nag-comment pa nga kaya daw ako maraming ang tawag doon? Kaya raw maraming YouTube kasi gusto ko lang daw kumita ng malaki. Pero hindi nila alam. Ang hindi nila alam, no, matagal lang monetize yung channel ko pero hindi ko na, ang tagal ko ring hindi inon yung monetization. So, may bago na kasi yung YouTube ngayon. Kung may nakikita kayong mga before, mga 1 year ago, nitong year ko na lang nabuksan yung monetization So, kung last year may nakikita kayong mga ads, wala akong kikitain doon dahil hindi ko nga binuksan yung monetization. Hindi ko inon yung monetization o para kumita yung mga pinopost ko. So, lately na lang, itong year na lang ko lang siya nabuksan. So, yun. Do malaki na rin yung mga views, kung may kikitain man malaki o maliit, so hindi naman ako nang hinayang kasi parang wala lang, nalilibang lang ako na magbasa ng mga kwento. So natatawa na lang ako doon sa comment na yun, no. Ayoko sanang banggitin pero parang natawa lang ako. Bahala na sila kung matanggal yung channel ko or what, ma-report. Siguro time na rin na magpahinga ako kasi 'di ba? Hindi rin madali na mag-voice over, hindi rin madali na mag-edit, hindi rin madali na sa pag-upload, tapos syempre magdi-design ka pa na wala rin naman akong napapala rin talaga na talaga, 'di ba? Hindi naman ako sinesweldohan dito para magbasa na magbasa. Wala lang, minsan natutuwa lang din ako na maraming sumusulat. So binabasa ko na kapag minsan kahit papaano nakakaano din na marami rin ako natututunan sa mga letter senders, pero minsan siguro yung mas nakaka-apekto din minsan na kaya sabi ko nga nung mga nakakaraan, hindi na ako magbabasa talaga lalong-lalo na pag alimbawa umaga tas makakabasa ka ng mga nakaka-bad trip na wala lang naman, parang nanggagalit lang sila. So, ayun, parang na ako, parang okay, sige, kung bahala kayo kung ano sabihin nyo na lang sa channel ko. So, ayun, tuloy natin yung kwento ni Borsi. Kuya E, nakakatawa yung mga comments mo o reaction mo kagaya nung sa story ni Takeru. Nakakalungkot nga lang, hindi na pwede dahil wala daw wifi sa current location niya at bawal daw yata. Gusto ko yung kwento ni Reby at tama si Tommy na best friend niya. Hindi pera at luho lang ang makakapagpasaya sa buhay natin. Siyempre, yung kagaya nila na kaibigang matalik at magkatalik. May experience nga din pala ako na kagaya ng kay Limo na nakatitigan sa waiting shed, pero kung sa kanya ay love partner niya ang kinahinatnan na sana all ay kabalintunaan ng sa akin. Akala ko isang tripper lang. Yun pala, hold upper. Pagpasok namin sa motel, biglang nag-inarte at hinalughog body bag ko. Good thing, wala akong dalang malaking halaga. Lubang cellphone ko. Ayun, bigo siya sa akin. Uy, may storya yan dito, di ba na may storya din sa Dear Kuya E na ganyan na nag-send yun. Parang hinold up siya yung Salamat sa Diyos at walang masamang ginawa sa akin dahil 150 pesos lang ang nakuha niya. Kaya ingat sa mga pahiwatig o pangaakit at pagpapaunlak. Ay, nakatulog ako kagabi kasi nakahiga ako nung tinatype o kinokompose ko yung paglalahad ko. But anyways, it do happen, so eto ang pagpapatuloy, Kuya E.
Supposedly nga pala nung birthday ko last September 11, belated. Ako magsesend ng story ko pero medyo naging emotional ako na sana i-share ni Hilton yung pagkamatay ng ninong niya. Hindi ko natuloy, naalala ko yung pagkamatay ng taong minahal ko din. Pero gano'n naman talaga una-una lang kaya wag gugulin ng bawat sandali sa nakakainis na tawa at sitwasyon. Yun pa lang, yung naging relasyon ko sa isang half Pakistani half Pilipino ang pinakatumimo sa akin, Kuya E. Nagkakilala kami sa isang gay site. Hindi pa ako member ng church choir that time. Sa isang IT consulting firm at manpower provider ako nagwo-work noong mga panahong yun. At Mondays to Fridays ang pasok at regular office hour. Kaya pag Friday at Saturday nights, nasa computer shops ako magdamag pag walang inuman o ganap. Nagkapalitan ng mga info. Nagka-chat ng maayos and nearby lang naman din siya pero hindi agad nag-meet. Naging maayos ang pagchat-chat kahit may mga naughty conversations. Working student siya that time. Nasa poder siya ng nanay niya. Sa Japan daw nagkakilala ang mother niya at father niya. Doon sa Japan nabuntis ang mother niya sa kanya at umuwi ng Pinas nung malapit ng maging halata paglaki ng tiyan sa pagbubuntis sa kanya. May mga naipon naman na din at ayaw siyang ipalaglag kaya umuwi na ng Pinas. Kaya lang nakapag-asawa ng Pilipino na kalaunan ay naging dahilan para maghirap sila dahil nagumon sa bisyong sugal, inom at droga. May mga instances din na sinasaktan siya noong stepfather niya. Pero nung malaman ng nanay niya ay nagbantang iiwan pag muli siyang saktan. Hanggang lumipas ang ilang buwan ay naging kami. Tago o lihim na relasyon namin, Kuya E. Galit kasi si tatay ko sa same-sex relationship at yung stepfather niya. Kaya yun na pagkasunduan namin, naging maayos samahan namin hanggang lumampas ng 1 taon. Masaya at masarap ang mga intimacy namin. Pareho kaming versa, Kuya, meaning literal na bisexual kami. Parehong nagka-girlfriends at nakapasok sa lagusan ng babae. Nagkagusto rin at na-horny sa kapwa lalaki. Tumalantak, nagpapalantak. Pareho naming pinapasok ang lagusan namin, Kuya E. Medyo hirap nga lang ako pag siya ang pumapasok kasi bukod sa mahaba, around 7.5 inches ay mataba ang paps niya. Unlike sa akin na mahaba, 7 inches sa akin pero average ang circumference ng paps. Actually, nag-bleed ako nung minsang rumatsyada siya dahil sa gigil. Nung 1.5 years na kami, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Nagkaroon ng bukol sa liver na ospital ng ilang buwan. Kuya E, kahit kasalukuyang gipit ako dahil ako lang ang gumagastos nung operahan si tatay nung magka-stage 1 prostate cancer ay gumawa ako ng paraan para makatulong ng konti sa financial na gastusin bukod sa pagbabantay pag Saturday at Sunday. Umabot na ako sa sitwasyon na naging escort o literal na isang male prosti sa isang half Canadian half American na nakakachat ko. Bukod sa ibang kapwa Pinoy para magkaroon ng extra fund. Ngayon lang ito na-disclose, Kuya E, dito sa program mo. Wala na kasi akong maisip na pagkukunan. May mga pagkakautang pa rin akong dapat na bayaran. Naipambayad ko na rin yung bahagi ng minana kong lote sa tatay ko. Nag-iwan lang ako ng ilang square meters na mapagtatayuan ng sarili kong bahay someday. May mga nilapitan ako at katawan ang gusto nila, kapalit o parang tubo sa hinihiram kong pera. Nakalabas si Amir sa hospital. 5 months yun, lumipas bago siya fully naka-recover. Ng mga panahon na yon, ako naging legal sa kanila bilang partner niya. Pag weekends sa kanila ako natutulog. Nahinto sa pag-aaral si Amir pero nagsimulang mag-work sa pinsan niya na magbabantay sa mga anak nito. Na magbantay pag may mga pagbebenta ng mga damit sa ibang lugar, garments yung produktong binebenta ng pinsan niya. Weekly na lang kami nakikita. Pumupunta siya every Saturday sa apartment namin ng kapatid ko. Bihira na rin ako magstay sa kanila dahil pumisa na sa kanila yung kapatid niyang may asawa at anak. Dahilan ng pagkagipit nila sa pera yung pagkakasakit niya. Gipit rin naman ako sa
opera ng tatay ko kaya wala ako na maitulong financially. Kuya E, apparently, magiging busy na rin daw siya sa pagraket bukod sa pagbabantay sa mga anak ng pinsan niya na hindi niya sinabi sa akin kung anong eksaktong racket yon. With those racket, naging bihira na kami magkasama. Pag magkasama naman kami, napansin ko yung panlalamig niya. Wala na yung passionate kissing at ayaw niya magpapasok sa lagusan. May isang intimate moment kami na sinuntok niya ako nung naglalambing ako. Sobrang nabigla ako sa ginawa niya. Samantalang mas clingy siya dati. Panlalamig at minsan mang pananakit ang naging dahilan upang mag-isip na kung paano kumalas, nagkahiwalay kami nung hindi siya tumupad sa usapan namin na magkita para sa pag-celebrate ng birthday ng nanay niya. Gusto niya nung una na sa actual day mismo ako pumunta pero may work ako at scheduled meeting so may bibigay ko yung pambili ng cake pero hindi ako makakapunta. That was Thursday and sabi ko sa Saturday magluto na lang ng food para mapagsaluhan sa lunch at sige daw, come Saturday 8 a.m. Nag-text ako na pupunta na ako sa kanila. Okay daw pero 9:30 a.m. Pagdating ko, umalis daw, nakabihis at nakakapunlumo kasi may usapan pero hindi ako inantay at pinapunta ako hindi ko naman pala makikita. I was calling him from 9:45 hanggang 12:45 ng tanghali. Nagri-ring pero hindi sinasagot. That was the sign for me that everything is over. Nabaliwala yung isinakripisyo kong 5 months ng pag-aasikaso sa kanya. Yun naging male escort na gamitin ko yung katawan ko para maiabot para pambili niyang gamot at nung nakarecovered na siya ay nabaliwala. Masakit pero life has to go on. Okay na yung years na naging kami. Ganun talaga eh. Walang forever. Lahat may katapusan. Okay na yon kahit papaano nakatulong ako sa kanila. Magmula noon, hindi na ako nakipagrelasyon, Kuya E. Good thing negative HIV test ko dahil bare yung mga intimacy namin o pagpasok sa lagusan. Few months after, nagchat sister-in-law niya. Ibinabalita na nakakulong daw kuya nila. Tinanong ko kung bakit at saan nakadetain. Apparently, yung racket niya is runner ng liquid shabu and nahuli sila sa isang entrapment operation. I was on thinking if need ko ba siya dalawin dahil sabi ng hipag niya, hinahanap daw ako. Hindi ko alam kung paano siya matutulungan. Wala na kaming koneksyon dahil patay na ang papo ko at pinsan niyang may posisyon sa lugar namin. Few days after, nakakapanlumo yung ibinalita sa akin ng sister-in-law at kapatid niya. Patay na si Amir. Habang nakakulong, hindi ko pwedeng idetalye, Kuya E, kung ano ang nangyari at sino ang mga involved dahil malalaking tao ang involved. Bago daw na mamatay, pangalan ko yung binabanggit. Sorry daw. Sana daw, madalaw ko pero hindi na ako umabot. Kuya E, nagdadalawang isip ako kasi baka pag nakita itsura ko na maputi na medyo hindi pangkaraniwan ay makursunadahan ako na i-detain kagaya ng nag-summer job sa Tagaytay. Baka isipin may alam ako sa operations nila. Dahil naging karelasyon ko si Amir. Sa 5 araw na burol niya andun ako pero nung huling gabi at araw ng libing ay wala dahil may event akong nakaschedule. Isang hiking for a cause para sa cancer patient. Kahit nasa mga pakiusap na mga kapatid at mga kamag-anak niya ay itinuloy ko pa rin yung pagsama sa trilogy hiking total naman. Nakapaglamay na ako sa araw at gabi bago siya ilibing. Hanggang dito na lang muna, Kuya E. Ingat po tayo lagi. Borsy, no? Nakakalungkot din yung nangyari sa'yo, Borsy, no? Kasi tama yung desisyon mo na wag makipaglibing. Sa totoo lang, may pinagsamahan din naman kayo ni Amir. Pero hindi na rin naman kayo, di ba? So, hiwalay na kayo, nakulong na siya, tapos ayun, nakakalungkot lang kasi ganun pala yung nangyari sa kanya. Well, maraming salamat sa iyo, Borsy. Sa lahat po ng mga nagko-comment, well, may comment lang din ako kasi parang yung iba pag mahaba yung kwento, nagmamadali, parang gusto lagi natatapos agad yung kwento. Ako naman, para sa akin naman, sa totoo
mas na-enjoy ko yung mahabang mga letter na magbasa kasi parang madami siyang mga patutunguhan. So ayun, parang minsan kasi 'di ba yung mga kwento parang babasahin ko lang tapos minsan pag ay tapos na pala. So nagugulat din ako, ay ganun lang, tapos na pala agad. So medyo hindi naman sa parang maganda rin naman na kumbaga sabi nga nila sa YouTube, may nag-comment nga dati na sobrang bilis ko raw magbasa, may nahabol daw ba akong oras ganyan. So hindi ko rin napapansin minsan na napapabilis pala yung aking pagbabasa. So kahit papaano nabago naman natin yun. So minsan hindi ko rin talaga na pipigilan. Minsan napapabilis naman talaga pag nakinarinig ko ay bumilis na naman yung basa ko. Pero sa totoo lang mas okay sa akin na yung mga mahaba na binabasa ko. So okay lang sa akin umabot yan kahit 1 o 2 oras. Walang problema basta mas mahaba, mas okay sa akin. Kaya nga minsan pag may mga sumusulat sa akin na sobrang ikli, binabalik ko sa kanila. Sabi ko baka pwedeng pakidagdagan or something, o baka pwedeng habaan mo pa kasi sobrang iksi lang talaga. So minsan wala talaga. Minsan talagang ganun lang talaga. So sabi ko nga siguro marami mga letters na hindi na ibinalik pero siguro isang araw, siguro i-collate ko yung mga maigsi tapos i-upload ko ng isang buo lahat sila. So para mahaba na rin kasi sama-sama yung mga storya, iba-ibang mga kwento. Kasi parang yung kwento nila parang biglang karanasan lang nila na mabilisan, parang inugnay lang dun sa narinig nila. Pero yun, sa lahat naman na nakikinig, mas pabor sa akin na mahaba yung binabasa ko kasi siguro yung iba, sasabihin ng iba, ang iksi naman pala nakakabitin. So parang ako din, ganun din kasi pag may binabasa ako, parang bago ka palang mag-iinit ng pagbabasa bigla pa lang, ay tapos na pala. Yun. Hindi ako nag-iinit nilinaw ko lang. Parang yung sa pagbabasa ba na, tapos na pala to. Ayun. Ayun lang. Pero well, anyways, maraming salamat, Borsi, sa yung patuloy na pagsubaybay, lalo na si Borsi sobrang napaka-supportive nito sa lahat ng mga ng mga uploads yan, nakikinig talaga siya. Yun. Nagpapasalamat naman ako. Kanina, sinabi ko yung doon lang talaga ako natuwa, no? Natuwa ba o nainis? Hindi. Kasi tawa na yung daw, ang dami ko daw channel, hindi ko nga binuksan yung monetization ko ng ngayong taon lang. Sana last year pa ako kumikita. Ay nako, anyways, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyo lahat.